Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Friday edition ng ating tutorial. So, ako po ang inyong makakasama para sa araw na to. Later on, ang akin pong kapartner na si Math Diwata Tutor Angenic will be joining us after some minutes. So, para po sa Math 9, ako po si Tutor Janet. So, welcome po sa ating Itulay online tutorial para ngayong week 6. So, tayo po ay magfo-focus sa quarter 3, module 11 na atin pong pinapasalamatan ang central office sa pagpapagamit po sa ating alternative delivery mode sa ating mga curriculum and instruction learning partners po sa CO. So, ang title po ng module ay Module 11, Conditions for Proving Triangles Similar. So, ina-acknowledge po natin ang ating mga writers from central office. Again, so, kagaya po ng gawin ng Math Diwata, binibigyan po namin kayo ng 30 seconds to share. Ayan, nakikita ko marami na po ang mga nagko-comment. No? Paki-comment din po sa ating chat box kung kayo po ay nakapag-share na o lagay dyan, done sharing. So every 3 o'clock to 3:40, dito po sa ating DepEd Itulay FB page at meron din po tayong mga YouTube channel kung saan mapapanood po para sa mga team replay. So time to share for 30 seconds. Akin pong babasahin ang inyong mga comments dito. So meron po akong nakita agad from Camarines Sur. So ang kanyang teacher ay si Sir Roel na atin po rin kasama dito sa ating programa sa Itulay Math 10 naman po si Sir Roel. Ayan. So kasama rin po natin, of course, lagi ang mga taga Godofredo Reyes Senior National High School from Camarines Sur. At kanina pa po, umpisa pa lang ng mga infomercials, ang dami na pong nagko-comment, of course, sa ating mga suke from Isabela. So, andyan ang mga taga-Kabatuan East, LFG, Diamantino National High School. So, maraming salamat kay Princess. Kasama niya rin po from Isabela, but this time from Mariano National High School, si Jaisel. So, ayan, marami po tayong mga kasama ngayon. Maraming salamat po. Ina-acknowledge din natin ang ating mga home learning partners na mga parents, guardians, mga ate at kuya. So patuloy po kayong tumutok sa ating session para sa araw na to. So as what I've mentioned, so ang ating pong focus para sa araw na to ay solving problems using the three similarity theorems on triangle, which are AA, SSS, and SAS similarity theorems. Ayan. So pag pinag-uusapan po natin ang similarity, so syempre papasok na dyan yung mga pinag-aralan natin na nakaraan na proportionality. Pero ano nga po ba ang objective natin para sa session na to? So I'm sharing sa atin pong screen, nakita ninyo that you will be able to solve problems and prove statements. So I hope parents and our guardians will assist their students kasi ito po ay medyo challenging talaga. Solve problems and prove statements by means of the AA similarity, SAS similarity theorem, and SSS similarity theorem. So, meron po tayo dito munang review or pre-test. Okay, so just to measure, for us to measure sa inyong mga sagot po. So, antabayanan ko po ang inyong mga sagot sa chat box natin. So, you can read the following questions. I prepared here 3 questions. So, nakauna na pong naka-flash sa screen ninyo ang question number 1. Let me read po ang ating unang tanong about similarity. Okay, so number 1, referring to the figure shown on the right, which theorem or postulate shall be used to prove that the triangles below or at the right are similar? Again, which theorem or postulate shall be used to prove that the two triangles shown at the right are similar? Okay, is it AA similarity, SSS similarity, SAS similarity, or SSA similarity? So pag magsasagot po kayo para sa ating pretest, pakilagyan nyo lang po ng inyong numbering. And then of course, kung ang sagot nyo po ay A, kung AA, similarity, B, SSS similarity, or C, kung SAS similarity, or D naman kung SSA similarity. Ayan. So, habang inaantay po natin ang mga sagot, batiin pa rin natin ang mga kasama nating learners mula po sa
Godofredo Reyes Senior National High School. So maraming nanonood sa atin from Camarines Sur at ang kanilang teacher doon sa Godofredo National High School ay si Ma'am Ceci Requinta. So thank you po ma'am para po sa pagtulong sa amin sa promote ng ating free online tutorial. So kasama po ni Sir Ruel na from the same division. So from Camarines Sur. Maraming salamat Sir Ruel. From 9 SSC ang kanyang mga estudyante. Ayan. So, okay, may mga nagko-comment na ba? Nawala yung connection ko lang po doon sa isang device. Allow me to check our comments. Ayan. So, meron po dito mga estudyante ni ma'am. So, laging suki ang mga estudyante ni ma'am from Section Bougainvillea. Mrs. Prospero is his teacher, si Art. Ayan. So, syempre kung nandito si partner, sasabihin niya, nak, magsagot, hindi lang magpabate, pero itry sagutan ng ating mga kita sa screen. And, so, meron pa rin ulit from D.O. Isabela. So, ayan. So, maaring first time kasi nating na-encounter yung figure, pero may nakita na akong nagsagot ng letter B. Sabi niya, SSS similarity. So, yun nga po ba ang tamang sagot? Ating tignan, no? Anyway, this is a pretest. Based po dun sa kanyang mga markings, hindi po tatlong side yung nakamark dito na mga similar figures. Okay, so ang nakamark po sa ating similar figures ay dalawang side at ang kanyang included angle. So ang tamang sagot po sa question number 1 ay SAS, similarity. Ayan. So letter C po, side, angle, side, similarity. Okay, for number 2, nakita nyo dun sa figure, so meron pong 4 na triangles. Okay, so we're given 4 triangles na maaring dalawa sa mga ito o 4 sila ay similar sa isa't isa. Okay, so which pairs of triangles below are similar? So is it the first and the third, D and F? So is it the triangle D and triangle F na similar sa isa't isa? B, is it triangle F, yung huling dalawa, F and G? Or is it C, lahat sila nga, kagaya ng sinabi ko, D and E are similar, or ganun din ng F and G, they are similar to each other. Or is it D, wala sa kanila ang similar? Okay, so ano po ang inyong sagot para sa number 2? Which of the following? So, acknowledge natin yung mga nagpatuloy na nagsasagot. So, si Maria Carmela, si Lyra Jane, si Crystalline. So lahat sila nagsasagot ng yung huling dalawa. Okay? F and G. Okay, maraming salamat. Ating tingnan. Ayan na. Okay, nakita ko ng aking partner. So later on talaga makaka-join na sa atin si Ma'am Angenique. Okay, so ang tamang sagot po ay hindi po kayo nagkakamali. Ang tamang sagot po lamang ay yung dalawang equilateral triangle. So it's one of the parang tinatanggap na nating axiom na lahat ng equilateral triangle ay similar sa isa't isa. Whatever is the measure of the side, so they are always similar to each other. So, of course, iba naman yung konteksto ng congruent. So, kung ang tinatanong ay similar, all equilateral triangles, or of course, all equiangular triangles must be similar. Okay, number 3, nakita nyo na po, medyo may solving ng involved. In triangle ABC, segment or side DE is parallel to segment AC. Okay? If distance BD, okay, yung atin pong isa sa mga segment na na-form, we are given that segment BD is 12 centimeter while segment BC, okay, here, itong isa, okay, let's use a different color for that. Okay, meron po tayo ditong segment BC na sabi daw 30 centimeter. Okay. So 30 centimeter ang ating, okay, sorry. Again, let me try. Nabago na ba yung kulay? Ayan. Di po siya nabago. Ayan. So, medyo sensitive ang aking pen tab ngayon. Let us try again. Ayan. So, ibahin ko yung color.
Opo. So, ayan. Pero we're saying na ito yung BC na nakita nyo naman po yung arrow. So, 30 centimeter and the longest side, it appears, is 35 centimeter. At ito po yung horizontal side AC. While distance AD is 3 centimeter. Which of the following must be the length of DE? Ayan, nakita na pala dito. So, ang tamang sagot po ay, okay, nakapagbigay ba ng sagot ang ating mga kasama? So, akin ang tawagin si Shooter Angenique para lang din po matulungan akong magbasa. Okay, I'm having technical difficulty sa net po. Ayan. Partner, pwede mo ba akong i-support? Ayan. So, ayan po. May mga nagko-comment na pala dito. Ayan, tinitingnan ko po dito sa aking main Hi, monitor. Tutor Janet! Ayan, Hello, po. good Medyo afternoon! nagkakaproblema ko sa net, partner. So, ayan, ang Okay dami lang, pala partner. nagtatanong. Maganda ka pa Sorry naman din, naman. partner, ang ating fairy godmother, no? Ang galing-galing talaga ni Salamat. fairy Ayan. godmother. Nabuo na yung araw ko sa sinabi mong yan. Siyempre, mana sa'yo, fairy godmother. Ayun, Thank tama. you. Marami po ang sumagot. Actually, halos lahat sila ang gagaling naman ng ating mga Matrific 9 learners. Okay, sige po, simulan na natin, Tutor Janet, ang ating lesson. Ayan, so dito na tayo sa ating discussion, no? So, pag sinabi kasi natin na similarity, okay, so ang pinakamagandang halimbawa niyan, yung makikita natin sa ating kapaligiran. So, yan, sa screen po ninyo, nakita ninyo, meron dito, kung hindi siya obvious, this is actually a chessboard, na, di ba, usong-uso yung mga laro ngayon, no? Sa mga games na pwede na rin nating laruin online. So, this actually, mas maganda na nilalaro talaga na face-to-face. Pero meron tayo din dito, masyado naman ako maraming sinasabi, meron tayo ditong tiles, no? Na parang ganun din ginagaya yung design. So, this is a good example of shape. So, pareha sila ng shape, 'di ba? This is a square. Pero, syempre, yung hindi natin ina-expect na yung size ng mga tiles doon sa chessboard will be the same size na nakita natin sa ating mga bathroom, sa ating mga floor tiles. Okay, so another good example of similarity ay yung mga planets. Okay, di ba? So sometimes, yan, meron ako ditong baon tutor. So this is also a good example. Kinuha ko to dun sa sa science lab. Ayan. So meron tayong good example dito ng solid nga lang siya. This is a representation of similar solids, pero just the same. So it follows the same konsepto na pag similar, hindi kailangan na parehas ng size. They have the same shape, but they may have different size. Ayan. Meron pa kayang mabibigay ang ating mga learners or tuties ngayon na maaring masabi nila na nagagamit talaga natin ang similarity even sa real world. Ayan. Meron ba silang mga comment dyan, tutor? Okay, so Ayan, actually, natin wala naman, mamaya. bumabati sila. Pero gusto ko yung sinabi mo, Okay, tutor, no? Actually, naisip ko nga, no? Magkamuka pero hindi magka-size, hindi magkasuka. Halimbawa, ito ang ating chessboard at itong tiles. Halos magkamuka sila, pero hindi magkasukat ng length, ng width, or ng height. Okay, so yan po yung similar polygons. Parang kanina lang sa Matri, yun yung dinidiscuss ko, Tutor Janet. Magkatulad, no? Nag-articulate Pero, talaga tayo. yes. Okay, sige. Tuloy natin, Tutor. Okay, so ito. Meron tayo ngayong definition. So, ibigay natin yung talagang tamang definition ng similar triangles. So, similar triangles are two triangles that, or two or more, kung tatlo yung kino-compare natin, kagaya nung sa pretest, tatlo o apat. Two triangles are said to be similar if and only if their corresponding angles are congruent and their corresponding sides are proportional. Okay, so there are two conditions na pwede nating mabanggit dito. No? Corresponding angles are congruent, so same yung measure ng mga angles, at ang mga sides are in proportion. Okay, so meron tayong halimbawa dito, Tutor Nikki. Meron tayong triangle ABC and triangle DEF. So sinasabi natin na if the 6 sides, no, meron tayong 3 pairs of
corresponding angles muna pala. So, 6 angles ang mafo-form, angle A, angle B, and angle C. Tapos dito sa kabila, angle D, angle E, and angle F. Pero ang mga corresponding angles ay, of course, angle A and angle D. So, ibig sabihin nun, angle A should be congruent to angle D. Another condition is angle B must be congruent to angle E. And angle C is congruent to angle F. So, yun yung condition natin para masabi natin na this is a pair of similar triangles. Okay? Another possible way para ma-show natin yung similarity ng triangle ABC and triangle DEF is this, that the sides are in proportion. So, meaning, yung corresponding sides na AB at DE, pag kinuha mo yung ratio ng AB over DE, same siya dapat sa ratio ng BC over EF. At itong dalawang to, yung AB over DE at saka BC over EF, these two ratios should also be equal to the ratio of what appears here to be the longest side, the ratio of AC and DF. Okay, so yun yung ating second condition. Okay. So, partner, mention nga sa kanila, ano yung una nating pag-uusapan ngayon? Okay. So, ang ating unang pag-usapan ay the AA similarity theorem. If two angles of a triangle are congruent to two angles of another triangle, then the two triangles are similar. Ayan. Go ahead, tutor. Yes. So, meron tayong halimbawa niyan dito, tutor Nikki. No? So, meron tayong, let's say, triangle ABC and triangle, or kung pag binasa natin siya ng how ito, BCA and triangle FEG. Okay, so ayun ang ating triangle. So sinasabi lang natin sa AA na kung meron kang dalawang angles na makita mo na congruent, no? Like here, angle B na nagko-correspond sa angle F ay congruent, at meron ka pang isa, let's say, 90 degrees ito parehas. So that's enough already para masabi natin na triangle BCA is similar to triangle. Okay, yan ang magiging premise natin. Triangle ABC, rather, is, so kung ganun ang pagbasa, ABC is similar to triangle GFE. Okay, so yun yung nakita natin, no? Dalawang angles lang will be enough according to the similarity theorem to show that these two triangles are similar. Okay, and then we also have, continue ko lang, na pwede rin natin sa case na halimbawa kung right angle nga siya, kagaya na example natin, pwede rin natin sabihin na kahit yung 33 degrees lang, kasi may ganito ako nakita sa module, kahit yung 33 degrees lang ang given, ay sapat na para masabi natin na similar yung triangle ABC sa triangle GFE. Kasi ito ang ating makikita mga symbol. So as long as there is a symbol for perpendicularity at meron na tayo ditong 33 degrees, that's also enough. According to AA similarity, that these two triangles are similar. Okay? Yan. So medyo mahaba yung animation. Bilisan na lang natin. Para ma-discuss na natin yung second. So ano ba yung second, tutor, Nikki? Ayan. So for number 2, the SAS similarity theorem. So makikita natin S, so dalawa yung side at isang included angle. If an angle of one triangle is congruent to an angle of another triangle, kahit isang angle lang, and the lengths of the sides forming those angles are in proportion, then the triangles are similar. Yan, so, ano ba ang classic example natin yan, partner? Sige. Okay. Ayan. So, ito yung, recall lang natin, yung basic proportionality theorem. I think ito diniscuss natin last time. Meron tayong nakapaloob na triangle to a larger triangle. So, we can see that one angle is basically congruent to itself. Bakit? Kasi yung angle A is actually the angle of X,
triangle XAY, and of course, angle din ito ng triangle BAC. So, ibig sabihin, isang included angle. And then, meron din tayo from the basic proportionality theorem that the sides are proportional. So, AX over AB is equal to AY over AC. So, from the basic proportionality theorem, we have SAS, no? Ibig sabihin, na po-proof natin that these two triangles are similar. The smaller and the larger one. The larger. Ayan. So triangle AXY, yes, Tutor Janet, the triangle AXY is similar to triangle B. Okay. AXY is similar to BC. Okay. Thank you for that, Tutor. Ayan. Sige, Tutor. Okay. So, tandaan, kapag isang included angle lang, and then dalawang sides proportional, ibig sabihin, yung dalawang triangle na yon ay similar due to SAS similarity theorem. Okay, next natin. So, kaya ang tawag natin dyan ay, yan ang classic example natin ng SAS. No? Kitang-kita talaga agad because na-recall mo siya na, na yan ay, what? Kalang tutor, ha? Sige lang, tutor. So, bati muna tayo. Hello, good afternoon. Watching from Alibadabad National High School from grade 9 Democritus. Hello po sa inyo. Pwede nyo po kaming i-message. Meron tayong GC para kung may tanong, kami ay free tutor ninyo, di ba? Pero isa lang, pipili kami ng isang tanong. Hindi naman lahat ay ating masasagot. Okay, nasa GC po tayo. Maaari po kayo magtanong sa amin at mag-in touch sa amin, no? Hello po, good afternoon po habang inintay natin ang PowerPoint presentation ni Tutor Janet, ang ating fairy godmother. Bati muna tayo. Mary Rose, hello, good afternoon. From SDO Camarines Sur, hello po sa inyo lahat dyan. Missy Milano, SDO Camarines Sur, ang daming taga Camarines Sur. And also from Diamandina, Cabatuan, Isabela. Yes, Tutor Janet, very active sila. Okay, ayan na. Na-flag nila ang ating chat box. Maraming salamat po. Yes. Ayan. So, ito yung parang pattern doon sa in-explain ni tutor na basic proportionality theorem. Let us see kung maa-apply nga talaga natin yung basic proportionality theorem if we're after a corresponding side. Let's say here, ang hahanapin natin ay ang corresponding side ng DM. Okay? So, segment DM. Okay? Which is part of triangle DAM. So, given daw na segment AM is 3. So, ibig sabihin ito, pag pinag-add with MN, that's 9. So, segment AM is 3 and this whole segment is 9. At sa kabilang side, meron kang side AD. At pag pinag-add yung side AD at AF, nag-given na dyan 4 and 8, that's 12. So, tatanungin natin sila, ano kaya ang measure ng FN? Ano kaya ang measure ng FN kung wala doon? So, ano kaya ang measure ng FN? Balikan ko lang ang shoot. Kung ito ay, let's say, 3 units. Okay? Kung ito ay 3 units. Ayan. So, partner, paano kaya nila makukuha yun? So, ang gagamitin nila ay yung idea na the scale factor, so makita natin dito na ang ratio ng AD to AF, no? Pwede rin natin gamitin yung sinasabi natin na law of proportionality, no? That's what we usually see dun sa module kasi nila. Pwede rin natin sabihin na AD over DF, or rather AF, pare-parehas lang with the ratio ng AM. Okay, of course, let me correct myself. Dapat yan ay pwedeng distance or yung ratio ng segments, no? Yes. The length of AM at saka AN should be equal doon sa ratio ng, syempre shorter than DM over FM. So, segment DM over FN. So, if we're after FN,
So kukunin natin, yun yung nakita nila, na preempt ko lang, sorry. Ang ating ratio ay dapat, no, nakita na natin, 4:12. So that means nag-enlarge siya by 3. So the scale factor is 3. So ganun din sa 3 at saka 9. So that's also equal to 3. So ang edit yung part na to. So ano ngayon ang length ng Fn? So ibig sabihin, it should also be 9 because nakita natin dito, ito pala ay isosceles triangle, no? Makita natin dito na 3:9, so dapat ito rin 3:9. Okay, yan ang application ng basic proportionality theorem. At mapapansin din natin dito, tutor, na I think na-mention mo rin ito, no, sa isa sa iyong discussion last week. So pag ating kinuha yung ratio ng AD sa DF, same siya sa ratio ng AM sa MN. So makikita natin 4:8 is the same ratio pag kinuha natin yung 3:6. Okay, so they have the same value of 1/2 pag kinuha natin yung lowest term. Ayan. So let's go now to our last similarity theorem na i-discuss ngayon, ang ating SSS similarity theorem. Tutor Nikki, pakibasa po. Okay, so if the corresponding sides of two triangles are in proportion, then the triangles are similar. Ayan, pinakamadali nating ST, similarity Yan theorem. yung ating example, no? Kunin natin siya from one of the exercises, or I think one of the examples from the module. Meron tayo ditong triangle ABC, triangle RST, and triangle PQR. Ang tanong, which of the following triangles are similar? Sila bang tatlo ay similar sa isa't isa? Or is it triangle ABC is similar to RST? Or is it RST is similar to triangle QPR? Or yung una at saka huli, triangle ABC is similar to QPR. So let us try to do that systematically using the table also that was included there. So kunyari, kukompare muna natin yung sinabi ko ngang magkatabi, triangle ABC and triangle RST. So according to the proportionality na pinapakita natin dito, syempre, corresponding sides AB and side AB and side RS, side BC and side ST, at saka yung what appears to be the base here, side AC and side RT. No, pag kinuha yung ratio, dapat pare-parehas. Okay? So, tingnan natin if that is the case. No? What is 8 divided by 4? Okay? 8 divided by 4 is, rather, 8 divided by 6. What's happening to me, tutor? Ayan, sorry po. Ayan, lutang. 8 divided by 6. Okay, so ang ating lowest term nun ay 3/2. At mapapansin natin, hindi siya equal sa BC over ST because BC over ST is hindi equal sa 3/2. Okay, so papakita ko na dito, tutor. Yes, tutor. So, ayan. So, magkakaiba sila na ratio. So, that's why ang ating conclusion, they are not to each other. Okay? So, since the length of the sides are not proportional, so triangle ABC and triangle RST are not similar. Ito kayang pangalawa, tutor, ano sa palagay mo? Ating tingnan, no? Ay. At meron bang sumasagot? Tingnan din natin. Baka may mabibilis tayong mga terrific tutors na nagbibigay na ng mga sagot as early as now. Nalaman na nila whether similar ba ang ABC at QPR. No? Triangle ABC and triangle QPR. Are they similar to each other? So, ating actually, tutor, may mga kasama din tayo mga teacher. Hello po, Ma'am Ceci Riquinta, Teacher Princess from Godofredo Reyes Senior National High School, SDO Camsur. Thank you po. Mga taga-Senior National High School. Nanonood pa rin po ang ating mga kasamahan na nasa senior high school, no, tutor? Nakakatuwa naman. So, welcome po sa ating stream. So, meron tayo ditong pinakitang computation. No, this kino-compare na kasi natin ay yung triangle ABC, yung first tsaka yung last. No? Triangle ABC and triangle QPR. So, we were able to note na pag dinivide naman natin yung mga corresponding sides, 8 divided by 4
at saka yung etong sa kabila, 6 divided by 3, at saka yung mga base nila, 4 divided by 2, the answer are all equal to 2. So, kaya equals yan lahat. 8 over 4 equals 6 over 3 equals 4 over 2. Therefore, ang sagot ay yan. So, because the lengths are in proportion, therefore, triangle ABC and triangle QPR are similar by, yon importante na state natin na by SSS similarity theorem. Kasi all the sides are in proportion. Okay, and the last, ano kaya ang ating makikita dito? Ayan, just like the first, meron, although equal yung SR sa QP, they're both 3 halves, no, pag ni lowest term. Pero, yung dito, hindi siya kailangan kasi requirement natin yon. All 3 sides are in proportion. Ito lang kasing dalawang sides ang in proportion. Kaya, the answer pa rin, just like the first that we flashed, is they are not similar. So, triangle RST is not similar to triangle QPR. Ayan. So, dito na tayo sa application na partner. No? Meron akong pinost dito na question. Ano kaya ang magiging sagot nila dito? Kailan natin masasabi? When could isosceles triangles be deduced easily similar to each other? So, pwede nating i-conclude ba agad na pag isosceles, no, parang sa equilateral ba, pag isosceles triangle, automatically similar na siya or meron tayong kailangang i-apply na theorem. Okay, so meron tayo ditong information based sa figure. Sabi daw, side BA measures 8 centimeters. So that's why this distance BA is 8. And then, yung kabilang side, syempre yung ka-base, kasi legs yon, no? Legs niya ay BC rin, which is 8 centimeter. Sa kabila, nakita natin, XY. So side XY measures 12 centimeter and side ZY is 12 centimeter too. Okay? And merong isa pang dinagdag na information. Angle B and angle Y are the included angles respectively of sides AB and BC and sides XY and ZY. So, dahil may markings dito, yan, ano bang ibig sabihin ng marking na to, Tutor Nikki? They are? Congruent. Okay, ginagamit po natin yan. Yes, ma'am. So, ginagamit po natin yan pag sinasabi natin na, kaya another way, meron tayo nakitang ganun, na may tick, pwedeng may tick din. Pero pag normally sa grade 9, nakita ko, ito na yung ginagamit din na way. So, kung pangatlong angle yun na congruent. Kung isa, unang angle lang siya, like in this case. So, we are saying here that angle XYZ is congruent to angle ABC. So, therefore, is this enough information to say na ito ngayon ay similar? Ayan, lumabas na. Yes, the answer is yes. Bakit po ganun? Kasi, again, this is an application of what similarity theorem, partner, ang nakita natin dito? Yes, SAS. Ayan, so side angle side. SAS na. Okay, so to answer the question, no, pwede lang natin masabing similar ang dalawang isosceles triangle if and only if the included angle, so yun yung additional, kung isosceles siya, dapat may additional information pa na the included angle, yung tinatawag nating vertex angle, kasi sa isosceles, we have a special name for that angle na nasa tuktok. Kasi base natin yung XZ halimbawa at saka AC, so yung vertex angle nila ay dapat na congruent din. So, that's the only time na pwede nating masabi na this type of isosceles triangles are similar. Okay. So, therefore, nasagot na ni Tutor Nikki, yes. Ayan. So, let's go now to activity 1, Tutor Nikki. Ayan, so pakibasa mo nga po yung activity. Alright, so which of the following pairs of triangles are similar? State the theorem postulate that makes them similar. For example, number 1. Are they similar? Kung similar sila, please state the theorem. Similar or not similar? Okay? Sige, for number 1, ano kaya ang... Yes, ayan. Thank you, Tutor. So for number... Actually, marami pong sumasagot kanina ng yes. Nandito na tayo sa activity 1. So for number 1, ano kaya? Are they similar? Makikita natin, meron tayong
90 degree, yes, they are similar because of AA similarity theorem. Alam naman natin na complement na yung dalawa, 60 and 30. And alam natin yung missing dito ay 30, ito naman ang missing ay 60. So from there, we can say they are similar. Okay, kahit dalawang angles lang, no? We can say that they are already similar. Next, for number 2, dahil wala na rin tayong time, tutor, no? Okay. For number 2, makikita natin isang side lang, therefore, at isang angle lang ang congruent, not similar. So, hindi po pwedeng SA lang. Kailangan natin SAS. Okay? Next, for number 3 naman, they are similar kasi kung napapansin natin, parang na-enlarge lang by a scale factor of ano? Okay, so 3/2 or 2/3, 2/3, 2/3. So, ibig sabihin, ang scale factor... so, ay 3/2. Yes. Yes. Pwede naman by 2/3 kung palaki at paliit naman 3/2, no? So, they are similar by SSS similarity theorem. Okay. So, madali lang, no? Makikita na natin parang in-enlarge lang yung smaller triangle to the other triangle. And of course, the application of triangle similarity theorem, actually, maganda to. Gamitan natin ang clinometer kung meron kayo sa inyong subject, no? Sa math. Kung performance test, pinapapiti natin to pag face-to-face, no? Yes. And we can find the height. Application talaga yung paggawa ng clinometer. Yes. Tama, tutor. Pwede nating mahanap yung height ng building. And of course, kaya siguro na may naisip ako, tutor, kung mag-agree ka. Yes. Bigay na lang natin to as a parang pwede nilang i-post yung sagot nila homework. Meron din tayong quizzes naman, pero pwede nating bigay ng homework, no, para mabigyan natin, kasi alam ko talagang you make it a point na magbibigay ka ng assessment na yun na yung kasunod ng ating activity dito. Meron na tayong assessment after this problem. So let's try to show to them our question para sa ating assessment ngayong araw na to. Ayan, pakibasa partner, so take it away. Alright, so for number 1, dalawa lang I think yung question natin. 1, find the missing length indicated. Okay, is it A, 2, B, 4, C, 6, D, 10? Ano kaya ang tamang sagot? You can use the law of proportion here kasi alam na natin yung classic, no, Tutor Janet. Or by the knowledge of SA. Okay, go ahead, Tutor. Okay, so meron tayo kasi ditong information na ang ratio nito ay 4:14, no? Ibig sabihin, yung kung ito ay 4:14, ito kasi ang kailangan nating kunin. So 10 ito, no? 10:14, which is what is relevant sa ating information, no? Tapos ito naman ay hinahanap natin. So kailangan para maging ma-maintain yung scale factor or yung sinasabi natin na proportionality na dapat ang ratio ay 5:7. So, dapat ang total nito ay 21. Tama ba ako, tutor? Kasi ito ay 15 is divisible by 3. No? So, magiging 5 siya. So, 5 ang... So, para maging 7 din ito, ibig sabihin, so yung multiplier natin na 3 dito, 5 times 3, so kailangan din natin siyang i-multiply sa 7. So, kailangan ito ay total na 21. Okay, so para mag-total na 21, so ang tamang sagot, may nagbigay ba ng tamang sagot, tutor? So, ang tamang sagot po ay letter C. So, para makuha natin yung, actually, hindi kasi nawala ako ng net dun sa isa ko, tutor. Ayun, tutor. Comment. Alright. So, may mga sumasagot naman, tutor, pero ang sinagot nila ay 10. Ayan. So, ang tamang sagot ay 6. Pwede rin po natin gamitin yung ating proportionality theorem po, ha? Yes. Okay. So, 10 over 14 is equal to 15 over, and then you can just subtract. The answer is letter C, 6. Okay. May mga sumunod. Tutor. Ayan, may mga tumama naman. Si Ermeline, John Kyle, Risa May, Vina, Laisabel, and Jassel. Wow. Okay, next tayo, so, tutor. Pinag-isipan nila mabuti kasi, no? Number 2. Yes. Ayan. So, another application ng similarity, no? So, we have here triangle PQR and triangle TSR, no?
by SSS similarity, given information daw na PQR is similar, or rather triangle PQR is similar to triangle PSR. So kung ating titignan, no, ang PR ay 15, ang kakorespond niya na TR ay 2.5 or 2.5. Dito naman sa kabilang side, QR is 18 and then SR is 3. So if the length of TS daw is 2, what is the value of X? So kailangan para makuha nila yung value ng X, dapat alam muna nila how long is PQ. So ang tinatanong dito hindi yung how long is PQ, ang tinatanong what is the value of X. Okay? O kaya para baka kasi may hugot sila, kanilagay na lang solve for X. Ayan. So ano kaya ang magiging sagot dito? So since makikita natin na we can just get one complete proportion, no? Yung 18 and over 3 at saka yes, 18 over 3. 15 over 2 and 1/2 or 2.5. So, pwede naman natin gamitin. Pwede rin. So makita natin ang scale factor ay 6, no? Pwede rin natin siyang gamitin dito. So dapat pag PQ is 2, TS dapat ganun din ang ratio. Or as what you said, pwede natin gamitin yung basic proportionality theorem or the fundamental na pwede kang mag-cross multiply. So doing that, makukuha natin na this is cross multiplication, 12x is equal to 36. So ang tamang sagot, x is equal to 3. Okay. Ayan. So divide both side by, okay, alam naman nila yan sa basic manipulation. When you divide both side by 12, the answer is x equals 3, which makes sense kasi bakit 3 yung sagot? Para maging, yun nga, 12 yung ating, ayan, nagpapakita na yung question number 3 para daw, ayan, in-explain ko lang, no, na ang tamang sagot ay letter A, and we can always check, no, importante sa geometry na hindi tayo basta-basta nag-make ng presumptions without verification. So we know na ang scale factor pa rin ay parehas ng 18 over 3, so 6 pa rin. So from 2 naging 12, so na times ng 6. Ayan. So let's go to the last question, tutor. Ay, nakita na yung sagot. Yeah. Sorry. So, okay. So ang tamang sagot po ay letter C. Explain na lang natin, tutor, no, bakit letter C yung tamang sagot. So, ayan. Actually, again, yung classic din. Yes, tutor? Okay. So makikita natin yung proportional segments, no? Kung naalala natin sa basic proportionality theorem, we have the segment 7 over x and then 6. Ano yung unknown segment? All we have to do is to subtract 27 minus 6. It's 21. So we know yung proportional segments natin, 6 over 21 and then 7 over x. Okay, or the other way around, pero dapat ganito, 21 over 6 equals x over 7. Ayan. So it's letter C. Ito na yung last natin, tutor Nix. So dahil nga tayo ay mag-e-end na, no? Atin silang pasalamatan at invite natin sila, tutor Nix, sa ating gumawa din ako ng quizzes about offline activity. So, yes, pwede nyo pong sagutan. Okay, wag po kalimutan ang ating quizzes offline. Ang gagawin lang po, enter joinmyquiz.com and then enter this code 62345547 para ma-recognize po namin kayo dahil malapit na mag-week 8. At syempre, re-recognize natin ang Machuti of the Month and of course yung ating very supportive schools. Ayan. Thank you, Tutor Janet. Ayan. So, of course, we value your feedback. So, patuloy po kayong magbigay ng inyong mga feedback ngayong third quarter sa aming https://tinyurl.com 3Q stakeholders feedback, or scan nyo lang po if medyo high-tech kayo, meron kayong QR code scanner. Yan na po. Pwede na po kayo makapunta doon sa feedback form na yan. So, ayan, with that, amin po kayo pinapasalamatan at samahan nyo po. Sige, tutor, baka may gusto kang sabihin bago natin. Ayan. Sige, thank you, Tutor Janet. Thank you sa ating mga Matherific learners. Marami ang nakakuha, no? 2 over 3, 3 over 3. Si Kajan Kyle, Brandes. Ayan, very good. Sila Jacel, thank you.
At sa ating mga estudyante from Deparo High School and of course Kalayaan, no? Tutor Janet, SDO Cam, ang ating taga Isabela, mga taga Pampanga. Yes, thank you so much po. Alright, see you again next week!